Sa simula ng salaysay, si Dariel ay nagtatrabaho sa 4 na heneral ng Devil Army bilang kanilang aide. Hindi siya makapagsagawa ng mga mahika, kaya isang araw ay bigla siyang pinaalis ng mga heneral ng demonyo mula sa hukbo ng demonyo. Nagpaalam si Dariel sa kasama niyang si Lizet at saka umalis sa Devil Army. Si Dariel, isang 32 taong gulang na lalaki, ay nagtatrabaho sa Devil Army mula sa araw na siya ay ipinanganak. Isang batang babae ang sumulpat ng wala sa oras, at hinabol siya ng isang halimaw. Sinikap ni Dariel na pigilan ang halimaw dahil hindi niya ito hahayaang mapahamak. Sa kasamaang palad ay hindi napigilan ni Dariel ang hayop dahil sa kanyang gutom. Nakita ni Dariel ang isang punyal at sinamantala ang pagkakataong saksakin ang nilalang habang siya ay nasa lupa pa rin. Sa gayon ay natalo ni Dariel ang halimaw, at ipinahayag ni Malika ang kanyang pasasalamat sa kanya. Tinangka ng dalaga na pigilan si Dariel sa pag-alis dahil gusto nitong maghanda ng tanghalian para sa kanya. Pagkatapos ay dinala siya ni Malika sa kanyang tahanan at iniharap sa kanya ang kanyang mga magulang. Sa sandaling magkakilala sina Malika at Dariel, natakot si Dariel dahil siya ay nasa isang nayo ng mga tao, na talagang lupain ng kanyang kaaway. Kaya, nagpanggap siyang tinanggal sa isang regular na korporasyon habang itinatago ang kanyang oras na ginugol sa Devil Army. Nalungkot si Malika matapos itong marinig dahil naniniwala siyang hindi patas na palayain ng isang tulad ni Dariel. Kinabukasan, nalaman ni Dariel na ang ama ni Malika, na guildmaster sa Locks Village, ay nagnanais na sanayin ang kanyang anak na babae na maging isang explorer. Pagkatapos ay nakakuha si Dariel ng isang adventurous na pack na nagbigay sa kanya ng karagdagang mga kakayahan. Si Dariel ay lubos na naguguluhan noong the pack ay nilikha dahil siya ay palaging naniniwala sa kanyang sarili na isang demonyo at hindi matanggap ang katotohanan na siya ay isang tao sa lahat ng panahon. Pagkatapos ay natutunan ni Dariel kung paano gamitin ang kanyang Aura's Explorer kakayahan. May 4 na iba't ibang uri ng aura, Heat/Sting, at Protect. Ginamit nila ang pamamaraang iyon upang subukang matukoy ang uri ni Dariel, at nagsimula siya sa pamamagitan ng pagsubok sa uri ng Slash. Gayunpaman, hinati niya ang isang malaking puno sa dalawa. Pagkatapos nito, sinubukan niya ang Sting, at sa isang pagsabog, hindi lamang siya sumabog sa apple kundi naghagis din ng mga puno. Si Dariel ay isang makapangyarihang adventurer, kaya ayaw ng guildmaster na maging self-serving at gusto siyang i-propose sa guild sa capital. Naisip ni Dariel na tanggapin ang alok, ngunit habang umiiyak si Malika, nagpasya siyang hindi iyon dahil mas gusto niyang manatili sa nayo ng Locks kasama si Malika at ang kanyang pamilya, na naging napakabait sa kanya. Nang maglaon, nakatagpo niya ang mga lokal at si Gashita, isang D-rank adventurer na minamaliit si Dariel dahil siya ay mas mababang ranggo kaysa kay Dariel. Bukod pa rito, siya ang nag-iisang adventurer sa Locks Village. Pagkatapos ay sinadya ni Dariel na pumili ng isang gawain, ngunit lumabas na natapos na niya ang isang mapaghamong pakikipagsapalaran dahil kasama dito ang pangangaso ng isang malaking unggoy, na dati nang inalagaan ni Dariel nang iligtas si Malika. Kaya, hindi sinasadyang natapos ni Dariel ang pakikipagsapalaran ni Gashita sa pamamagitan ng pagpatay sa halimaw ng mas maaga. Isang bagong misyon upang maalis ang isang malaking langgam ay itinalaga kay Gashita. Pagkatapos ay itinaas si Dariel sa D-rank. Hiniling ni Malika kay Dariel na sumama sa kanya kapag gusto niyang mangolekta ng mga halaman para sa gamot. Kaya naman ginabayan siya ni Malika sa kanyang paghahanap at itinuro sa kanya kung saan makakadiscover ng mga halamang nakapagpapagaling. Tinanggal lang niya ang isang higanteng puno ng kahoy at ipinakita sa kanila ang tamang therapeutic plants. Tinanong siya ni Dariel kung bakit hindi niya natalo ang halimaw sa kanyang sarili, kung saan sinabi niya na habang makapangyarihan, natatakot siya sa labanan. Nang bumalik si Dariel pagkatapos mangolekta ng mga therapeutic plants kinabukasan, nakita niya ang isang galit na si Gashita. Pagkatapos ay nalaman ni Dariel ang tungkol sa isang gawain na kinasasangkutan ng nilalang na Blaze Deathside dahil ito ay hinahabol ng isang mas malaking guild at maaaring patungo sa Village of Locks. Ang guildmaster ay nag-aalala tungkol kay Gashita mula nang matuklasan niya ang kagyat na paghahanap at sinimulang hanapin ito ng mag-isa. Si Gashita, na sumisigaw, ay sinubukang barilin ng mga palaso ang nilalang habang tumatakas mula rito sa kagubatan. Si Gashita ay sinalakay ng halimaw, ngunit nailigtas siya ni Dariel sa pamamagitan ng pagsugat nito. Pagkatapos, sa sobrang galit, ipinagtanggol niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagbali sa kanyang espada.
Pagkatapos ay sinalakay ni Dariel ang halimaw gamit ang kanyang basag na espada, inihagis ang talim na parang shuriken. Iginalang siya ni Gashita pagkatapos ng araw na iyon at tinukoy si Dariel bilang kanyang nakatatandang kapatid. Nais niyang makasama siya dahil labis siyang nagpapasalamat sa pagliligtas, ngunit hindi siya pinayagan ni Malika at sinubukang pauwiin si Gashita. Iniisip ni Dariel kung ang apat na demonyong general ng army ay nakikipaglaban pa rin sa mga bayani. Lahat sila gustong mabawi si Dariel dahil wala na siya. Gayunpaman, nang marinig ni Barza ang pangalan ni Dariel, nagalit siya dahil kinasusuklaman niya ito. Kinabukasan, bumalik si Dariel mula sa isang misyon at agad na niyakap ni Malika. Kasunod nito, natuklasan ni Dariel mula sa ama ni Malika na malapit nang mawala ang komunidad dahil wala pang bagong residenteng lumipat mula nang makuha ng mga demonyo ang kalapit na mithril mine. Bilang resulta, madalas na sinubukan ng mga tao na bawiin ang mithril ngunit palagi silang natatalo ng mga demonyo. Pinili niyang pumunta sa mithril mine, na sobrang pamilyar niya dahil siya ang namumuno dito noong miyembro pa siya ng Devil Army, bilang tugon sa malungkot na ekspresyon ni Malika at ng kanyang ama. Pumasok si Dariel sa undercover na mithril mine at nakilala ang mga Nakers na labis ang paghanga sa kanya. Dahil ipinaalam nila kay Dariel kung gaano ka-brutal ang Traito sa kanila, lahat ng Nakers ay niyakap siya at itinuring siyang parang rockstar. Natuklasan din ni Dariel na si Barza ang may pananagutan sa lahat, at ang mga Nakers ay pinilit na maging alipin mula noong siya ay umalis. Sinikap ni Dariel na tulungan ang mga Nakers sa kabila ng kanilang kalagayan. Ang mga sundalo mula sa hukbo ng demonyo ay nagkatawang tao habang nagtago si Dariel. At ang resulta, nagkagulo ang iba at sinaktan ng isang Naker ang commander. Pagkatapos ay binigyan ng commander ang Devil Army ng utos na patayin ang mga Nakers. Inihanda ng mga demonyo ang kanilang mga spellang sa ganitong paraan, ngunit pinangangalagaan sila ni Dariel bago magsimula ang labanan. Pagkatapos ay inihanda ng mga demonyo ang kanilang mga spell habang ginagamit ni Dariel ang kanyang aura powers. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sinubukan ng isang Naker na tulungan si Dariel sa labanan. Pagkatapos ay binigyan ng commander ng demonyong army ang mga tropa na ihanda ang kanilang mga spell, ngunit nilabanan ni Dariel ang bawat demonyo ng paisa-isa bago nila magamit ang kanilang mga spell. Tinangka ng commander na gumamit ng spell para makapinsala kay Dariel, ngunit pinalihis ito ni Dariel at pinalabas ang umaatake. Pagkatapos, natuklasan ni Dariel na ang lalaki ay hindi kahit isang miyembro ng demonyo army, ngunit sa halip ay hinirang na komandante dahil ang demonyong si General Barza ay naisip na siya ay nakakatuwa. Hinawi ni Dariel ang kanyang buhok gamit ang kanyang espada para disiplinahin siya habang iniligtas siya. Ang mga demonyong mandirigma pagkatapos ay mahinahong lumabas sa mithril mine habang ang pinuno ay tumakas. Bumalik si Dariel sa Locks Village at ipinaalam sa Guildmaster ang tungkol sa pag-agaw ng mithril mine matapos mabigles sa pagpili ng Nakers. Hiniling ni Dariel na hayaan ang mga Nakers na magpatuloy sa pagtatrabaho sa mithril mine matapos ipahayag ng Guildmaster ang kanyang pagkagulat sa nangyari. Simula noon, mas maraming tao ang lumipat sa Locks Village at ang mithril mine ay naibalik sa kontrol ng tao. Tinulungan ni Dariel na lumaki ang populasyon ng kanilang nayon, na ikinatuwa ng Guildmaster. Nakita noon si Zibian na napupuntahan si Barza, na gumawa ng mega bomb gamit ang mithril stone. Ipinaalam sa kanya ni Zibian na pagmamay-ari na ngayon ng mga tao ang mithril mine, na pumipigil sa kanya sa paggamit ng maraming mithril na mina para mas produce ang kanyang bomb. Noong si Barza ay kasama ng Demon King, tinawag niya itong pipi para sa paghawak sa mga Nakers sa pagkaalipin at pagdulot sa kanila ng patuloy na mga problema, ngunit hindi niya inisip ang mithril mine. Kahit na pinagbawalan niya si Barza na gawin iyon, medyo nagalit ang Demon King na ginagawa pa rin niya ang mga super bomb. Pagkatapos ay sinabi ng Demon King na ang ama ni Barza, na pinakamalakas sa apat na general, ay nangangailangan ng tulong ni Dariel dahil si Dariel ay palaging sumusuporta sa ama ni Barza habang siya ay isa sa apat na general. Pagkatapos, nanliligaw si Malika kay Dariel sa bayan ng Locks at pinag-uusapan nila ang hinaharap habang pinag-uusapan kung paano siya magiging isang magandang asawa. Sinubukan ni Malika na sabihin kay Dariel na mahal niya ito, ngunit naputol ang kanyang pag-amin ng mag-away si Gashita. Pinuna ng mayabang na adventurer na si Fitobitan mula sa Campbell Village ang dalawa nang subukan niyang ayusin ang argumento sa kabila ng pagkakaroon ng mas mataas na antas ng adventurer.
Ipinagyayabang ni Gashita kung paano natalo ni Dariel ang Monster Death Side na nagpagalit kay Fitobitan dahil pinupuri ng lahat si Dariel. Si Best Fred, isang miyembro ng Center Guild, ay lumapit kay Dariel. Sa Mithril Mines, nagkakaroon siya ng mga isyo sa mga Nakers dahil kay Dariel lang sila makikipag-usap. Nagpunta sila sa Nakers bilang isang resulta, at tiniyak ni Dariel sa kanila na mapagkakatiwalaan nila si Best Fred. Pagkatapos ay nagsagawa ng mahika ang Devil Army, na naging sanhi ng isang boses na naganap. Hinanap ni Dariel ang pinanggalingan ng boses. Gumamit si Lyzet ng water magic para itaboy ang mga kalaban nang matuklasan ni Dariel ang mga demonyo. Gayunpaman, sa sandaling nakilala ng kanyang kaibigan na si Lyzet si Dariel bilang kanyang kaibigan, sinira niya ang kanyang pagkaakit at binigyan si Dariel ng isang yakap na oso. Malugod niya itong tinanggap ng buong kagalakan. Pagkatapos ay ipinahayag ni Dariel sa kanyang kasamang si Lyzet na siya ay tao, at binalaan siya ni Lyzet na ang demonyong army ay magdurusin ng labis kung wala si Dariel. Ang isa sa apat na general, si Deria, ay nais na bumalik kay Dariel dahil palagi niyang hinahabol ito, kaya hiniling siya ni Lyzet na muling sumali sa hukbo ng demonyo. Gayunpaman, tinanggihan ni Dariel ang alok dahil natuklasan niya ang mga individual na mahalaga sa kanya. Pagkatapos ay nag-effort si Lyzet na pilitin si Dariel na bumalik dahil nawawala ang kanyang pinakamalapit na kaibigan sa trabaho. Tinanggihan ni Dariel ang pag-atake at pagkatapos ay iminungkahi na bumili siya ng mithril mula sa mga tao upang maalis ang isyo sa mga demonyo at magpatuloy sa pakikipagtulungan kay Dariel. Nang maglaon ay nakipagkita sila kay Best Fred na inaprubahan ang plano dahil hindi magkakaroon ng labanan at ang mga demonyo ay magbabayad ng 4 na beses sa presyo ng merkado para sa Mithril Rock. Gayunpaman, tumanggi ang matapang na Fitobitan na tanggapin ito at sinubukang saktan si Lyzet. Nagalit si Best Fred sa adventurer at sinigawan si Fitobitan na wala siyang karapatang makialam sa political partnership. Ang responsibilidad sa paggawa ng Mithril Forge sa nayo ng Lux ay ipinasa kay Dariel kinabukasan. Pagkatapos ay umalis si Dariel sa isang misyon para sa kanyang komunidad. Si Dariel ay nasa nayo ng Campbell kung saan inaasahang masasaksihan niya ang isang forge kung saan maaari silang gumawa ng mga armas ng mithril sa lokal. Sa kasamaang palad, lumitaw si Fitobitan at pinagbawalan si Dariel na pumunta sa kanilang forge dahil hinamak niya si Dariel at gusto niya ang posisyon ni Dariel para sa kanyang sarili. Bumalik si Dariel sa kanyang nayon para ipaalam sa Guildmaster ang issue. Tapos nagpakita si Malika. Sinabi niya na isang matandang lalaki ay hindi nararapat na hinawakan siya ng kanyang malalaking makhis. Hindi niya naintindihan ang dahilan ng kaguluhan ni Malika. Biglang naramdaman ng matandang lalaki na hawakan ang mga kamay ni Dariel dahil masasabi niyang pinakamalakas ang aura ni Dariel sa lahat ng 4 na klase. Si Esmet, ang Mithril Smith Master, ang pagpapakilala ng lalaki, at masaya siyang nakilala ang isang tulad ni Dariel. Ang grupo ay nakitang nagtitipon sa guild house bagaman hindi kumbinsido si Malika na ang lalaki ay isang kilalang panday. Nangako si Esmet na aayusin ang isyo ng banggitin ni Dariel ang isyo ng Fitobitan. Pagkatapos ay naglakbay sila sa Campbell Village kung saan nakiusap si Esmet kay Fitobitan na payagan siya sa kanyang forge. Nagtagumpay si Esmet na makakuha ng permiso na magpanday ng mithril sa kanilang nayon sa pamamagitan ng pagsusumamo hanggang sa sumuko si Fitobitan. Natuklasan ni Dariel kung ano ang hitsura ng mithril forge at ang mithril na iyon ay napakahirap ay proseso sa ganitong paraan. Pagkatapos ay ipinakita ni Esmet ang kanyang mga talento sa pamamagitan ng paggawa ng sandata para makita ng lahat. Kaya gumawa siya ng walang kapintasang mithril sword at iniharap kay Dariel. May access si Dariel sa mithril sword para sa pagsubok. Itinutok ni Dariel ang kanyang aura sa blade ng mithril bilang isang resulta, at gamit ang sandata na iyon, mabilis at walang kahirap-hirap niyang pinutol ang isang napakalaking puno. Nakilala ni Fitobitan ang kakayahan ni Esmet nang putulin ni Dariel ang puno. Pagkatapos ay hiniling ni Esmet kay Dariel ang kanyang espada habang papunta sa Lux Village at ipinaalam kay Dariel na hindi bagay sa kanya ang armas. Ibinunyag niya kay Dariel ang kanyang hangarin na lumikha ng pinakadakilang sandata ng mithril sa mundo at ang pagpili niya kay Dariel na maging nilalayong gumagamit nito. Nakasalubong ni Dariel si Fitobitan habang naglalakbay para bumili ng alak. Ipinaalam ni Fitobitan kay Dariel na ang Center Guild ay mga manloloko dahil kahit na kontrolado ni Dariel ang mithril mine, karamihan sa mga propeta ay nagpunta doon.
Binigyan si Dariel ng opsyon na makipagsanib puwersa kay Campbell at labanan ang gitnang guild. Dahil sa kanyang katapatan at kawalan ng kakayahang patawarin si Fito Biton sa pagiging malupit sa kanyang mga kasama, tinanggihan ni Dariel ang kanyang alok. Dahil dito, hinagisan siya ni Fito Biton ng gauntlet, hindi niya alam na hinahamon niya si Dariel sa isang labanan. Kinuha ni Dariel ang gauntlet at ibinigay ito kay Fito Biton bilang kinahinatnan. Nalaman tuloy ni Dariel na pumayag siya sa isang hamon ng tunggalian. Natuklasan din niya na katanggap-tanggap ang pagpatay sa kalaban sa isang tunggalian. Nagsimula ang labanan sa pagitan ni Dariel at Fito Biton kinabukasan. Ipinagmamalaki ni Fito Biton ang kanyang sandata ng mithril. Hindi pinansin ni Dariel ang mga pang-aasar ni Fito Biton at itinuon na lamang ang kanyang aura sa kanyang mithril blade habang nakangisi dito. Pagkatapos ay nagsimulang mang-atake si Dariel, at patuloy siyang minamaliit ni Fito Biton. Nakipag-away ang dalawa, at ginamit ni Dariel ang kanyang aura para baguhin ang anyo ng mithril sword. Ang mga sandata ng mithril ni Fito Biton ay nawasak matapos matagumpay na nilabanan ni Dariel ang lahat ng mga welga ni Fito Biton. Binuksan ni Fito Biton ang isa pang mahabang espada matapos wasakin ni Dariel ang lahat ng kanyang sandata. Pagkatapos ay mabilis siyang tumakbo patungo kay Dariel, na gumamit ng latigo para ipadala siya. Nanalo si Dariel sa labanan sa pamamagitan ng paghagis kay Fito Biton sa isang tahanan. Dumating si best friend kinabukasan at nagpahayag ng panghihinayang kay Dariel. Nangako siya kay Dariel na parurusahan niya si Fito Biton at ang kanyang mga tao sa kanilang kalokohan. Pagkatapos ay lumitaw ang Barza at Grand Bazaar sa aming mga mata. Ang Grand Bazaar ay gumagawa ng isang malaking fireball habang hinihintay niya ang kanyang anak. Tinanong niya si Barza tungkol kay Dariel sa kanilang hapunan dahil gusto nitong kumain kasama siya. Nagsinungaling sa kanya ang kanyang anak at sinabing maayos ang pakikitungo niya kay Dariel. Bigla siyang inatake ni Grand Bazaar matapos malaman mula sa mga tropa ng demonyo na si Dariel ay hindi na miyembro ng demonyong army. Pagkatapos noon, tinanong ni Grand Bazaar kung bakit pinatalsik niya at ng iba pang general ang kanyang pinakamamahal na Dariel mula sa hukbo ng mga demonyo. Bukod pa rito, gusto niyang pakiusapan ng kanyang anak na bumalik si Dariel. Kaya naman nagalit si Barza at sinabing magtatagumpay siya kahit wala si Dariel. Pagkatapos ay lumabas siya ng castle ng kanyang ama. Magdamag na magkasama sina Malika at Dariel, at nag-effort ang nanay ni Dariel na gisingin siya para malaman niyang nagsasaya sila. Pagkaraan ay nawala ng balanse si Dariel sa hagdan dahil sa pagod sa gabi nila ni Malika. Nag-aalala si Dariel na pinagmamasdan ng mga magulang ni Malika ang kanilang koneksyon habang kumakain sila ng almusal. Nalaman ni Dariel na alam na ng nanay ni Malika ang koneksyon nila ni Malika nang lapitan siya nito nang tumulong ito sa pagsasabit ng mga damit. Muling lumitaw ang ama ni Malika. Naniniwala si Dariel na alam na niya ang kanilang koneksyon. Nagdesisyon si Dariel na lumapit sa kanya para sa approval bago pakasalan si Malika. Nagulat ang ama ni Malika, agad silang pinahintulutan. Sa wakas ay ikinasal sina Malika at Dariel. Dahil sa tagumpay ng pagproseso ng mithril, ang pag-aayos ng locks ay lumawak ng husto sa loob ng isang taon. Sabik na batiin ni Malika si Dariel nang bumalik siya sa nayon kasama ang kanyang anak. Ang kanyang anak ay binigyan ng pangalang Gran bilang parangal sa ama na nagpalaki at nag-aalaga kay Dariel noong nakaraan. Pagkatapos noon, pinuntahan ni Gashita si Dariel at ipinaalam sa kanya na malapit nang dumating ang mga bayani sa nayon. Nataranta si Dariel nang ipakita doon ang party ng mga bayani dahil dalaga ang kasalukuyang bida. Lady ang pangalan ng bagong bida, at may kasama siyang 2 tao. Pagkatapos ay ipinaalam ni Lady kay Dariel na ang veteranong bayani ay nagretiro na at pinalitan na niya. Ang partido ng mga bayani ay nagnanais ng isang mithril na sandata na nilikha sa bayan ng Lux, na tuklasan ni Dariel nang maglaon. Si Lady ay tinanggap ni Malika nang makarating sila sa guildhouse, at nalaman ni Dariel na may gusto si Lady sa mga bata bilang resulta. Kinaumagahan, nakahiga pa rin si Lady nang puntahan siya ni Dariel. Pagkatapos ay hiniling niya kay Dariel na ipakita ang mithril weaponry sa kanilang village of Lux para sa kanya. Naglakbay silang dalawa sa mithril forge kung saan ipinakita ni Dariel ang paggamit ng mga ginawang mithril na armas ng forge. Dahil dito, hiniling ni Dariel sa panday na si Sakai na gawing kakaibang espada si Lady. Pagkatapos ay sinabi ni Lady na umaasa silang magdagdag sa kanilang hero party. Samantala, nagpakita si Gashita. Nais niyang matugunan ang kanilang mga issue.
Bilang resulta, pinahintulutan ang lahat na sumali sa women club na naghahanap ng miyembro sa nayo ng Lux. Si Lady at ang kanyang mga kalaro ay nabigyan ng disbentaha habang nakikipaglaban sa hero party sa buong kompetisyon. Pagkatapos, ang bawat kalaban ay nagsikap na mapili bilang ikaapat na kalahok, ngunit lahat sila ay mabilis na natalo. Biglang naglunsad ng palaso si Gashita patungo kay Lady. Habang kinukumbinsi ni Gashita si Lady na seryosohin ang mga bagay, nagtago siya sa isang puno. Gamit ang isang mansanas, hinikayat ni Dariel si Lady na salakayin si Gashita ng buong lakas. Ikinalungkot ni Gashita ang kanyang pagkatalo at pagkadiskwalipikasyon sa paligsahan. Pinasigla siya ni Dariel sa pamamagitan ng pagturo sa kanya kung gaano siya naging malakas noong nakaraang taon. Pagkatapos nito, hinamon ni Lady si Dariel sa isang labanan matapos makita ang kanyang makapangyarihang aura. Napilitan si Dariel na labanan si Lady dahil wala na siyang ibang pagpipilian. Pinahanga ni Dariel si Lady, na gustong gamitin ang lahat ng kanyang lakas. Inasahan ni Dariel ang pag-atake at ginamit ang parehong maniobra upang gumanti. Namangha si Lady sa hindi kapani-paniwalang kapangyarihan ni Dariel at namangha rito. Dahan-daang tinanggihan ni Dariel ang kanyang imbitasyon na sumali sa kanyang kumpanya dahil kailangan niyang pakainin ang kanyang sanggol. Kinabukasan, hinabol siya ni Lady sa pagsisikap na hikayatin siya kung hindi man. Una niyang nakita itong pinasisigla ang nalulumbay na panday na si Sakai. Pagkatapos nito, nakita ni Lady kung gaano karaming mga taga-nayon ang tinulungan ni Dariel habang nagtatrabaho siya kasama ang kanyang biyenan sa paglilinis ng guildhouse. Sa wakas ay napagtanto niya kung bakit hindi maaaring sumali si Dariel sa kanyang pangkat ng mga bayani, ngunit nagpatuloy siya sa kabila nito. Pagkatapos, dahil mas malakas ang strike niya kaysa sa kanya, tinanong ni Lady si Dariel kung paano niya magagamit ang parehong diskarte. Ang tanong ay itinanong dahil si Ransel, ang dating bayani, ay ang tanging nakapagperpekto sa kasanayang ito. Ipinaalam niya sa kanya na ang Emperor Skyrand Assault ay hindi isang tipikal na taktika na maaaring gamitin ng sinuman. Pagkatapos ay inatake siya ni Lady bilang kinahinatnan. Ginawa niya ito dahil gusto niyang malaman niya na mayroon siyang lakas na dapat gamitin sa pakikipaglaban sa masasamang demonyo. Pagkatapos ay sinubukan ni Dariel na baguhin ang kanyang opinyon sa pamamagitan ng pagtitiyak sa kanya na ang mga demonyo ay hindi mga malisyosong nilalang at ipinagtatanggol lang nila ang kanilang sarili laban sa mga tao upang iligtas ang kanilang pamilya. Pagkatapos nang makumbinsi siya ni Dariel na baguhin ang kanyang isip, nagpa siya si Lady na gusto niyang mag-aral sa ilalim niya upang makuha ang kanyang antas ng kapangyarihan. Hindi sinasadyang nakita ng demonyong general na si Zibian na si Lizet nang hindi niya sinasadyang bisitahin si Dariel kinabukasan. Pagkatapos ay naghatid si Malika ng mga pampalamig para sa mga bisita, at sa parehong segundo, ininsulto ni Zibian na si Dariel. Nagalit si Malika sa patronize na tono ni Zibian na sa asawa. Pagkatapos ay sinabi ni Zibian na pumunta siya dahil gusto niya ng mithril sword. Sinaktan ni Zibian na si Dariel nang nasa labas na sila dahil nagalit ito sa kanya dahil sa takot sa kanya ng asawa. Hindi na maalaya ni Zibian na kung gaano kalakas si Dariel, at dahil dito, agad siyang dinaig nito. Kinailangang labanan siya ni Dariel ng maraming beses, at palagi siyang nananaig dahil ayaw niyang kilalanin ang kanyang tagumpay. Ginamit ni Dariel ang kanyang Emperor Skyrend attack para pigilan ang isang bagyo na ginawa ni Zibian na dumiretso sa pamayanan. Pumagitna si Dariel para pigilan ang bagyo, at nailigtas si Zibian nang malapit na siyang mahulog. Pagkatapos nito, ipinakilala sa kanya si Sakai, isang panday, at hindi nagtagal, kinuha niya ito. Dumating ang grupo ng bayani sa nayo ni Dariel. Dahil ayaw niyang makasalubong nila ang demonyong si General Zibian, nag-effort siyang ilihis ang kanilang atensyon. Sinubukan ni Dariel na paghiwalayin sila, ngunit kalaunan ay nagkatagpo sila. Nagpa siya silang dalawa na magsana sa gabi para makapagpahinga. Nalutas ang miscommunication, at binigyan sila ni Malika ng pagkain. Tinanong ni Lady ang dahilan ng presensya ng isang demonyong general sa Lux Village. Pagkatapos ay isiniwalat ni Dariel ang kanyang sikreto, na lumaki siya sa mga demonyo bilang isang tao. Lahat maliban kay Malika ay nagulat dahil naibunyag na ni Dariel ang sikreto sa kanya bago ang kanilang kasal. Ang pagiging tao ni Dariel ay hindi nakagambala kay Zibian, ngunit hindi nito nalutas ang isyo sa pagitan ni Zibian at Lady. Nagkasundo ang dalawa na makipagtunggali sa susunod na araw. Iginiit ni Dariel na hindi dapat patayin ng nanalo ang natalo.
Nang dumating ang mga kaibigan ni na Lady at Daryl kinabukasan upang makita ang alitan ng dalawang babae, pareho silang pantay noong nakipag-away sila. Naghanda ng depensa si Lady laban kay Zibian na habang nagpakawala siya ng malakas na wind spell. Sa sandaling nagsagupaan ang dalawang pag-atake, nagising ang natutulog na Gran. Isang bundok ang biglang bumagsak. Si Gran ay pinangangalagaan ni na Lady at Zibian na. Ang dalawa ay nakahinga ng maluwag na ang sanggol na si Gran ay hindi nasaktan. Dahil kay Gran, nagawa ng dalawa na tapusin ang kanilang alitan. Ang dating bayani, si Rancel, ay muling lumitaw kinabukasan. Dumating si Zibian na, at naisip ni Daryl na hindi na siya makakauwi ng buhay. Nagawa pa ni Rancel na makaligtas sa welga ni Grand Bazaar, ipinaalam niya sa kanya. Sinabi ni Daryl na si Rancel ay isang mamamatay tao na makina. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may isang batang babae ang nagpakita doon. Nais siyang tulungan ni Daryl, ngunit hindi na kailangan dahil mayroon siyang malambot na lugar para sa mga nilalang ng uri ng tao. Ang dating bayani ay hinahangaan ng lahat sa komunidad, maging ng mga bata. Pinuri ni Rancel si Daryl sa pag-aalaga kay Lady pagkatapos noon. Itinuro din niya sa kanya ang maraming mga bagong diskarte sa pakikipaglaban. Pagkatapos noon, gusto ni Daryl na dalhin si Rancel sa Village of Locks Training Hall para masaksihan niya ang resulta ng pagsasanay ni Lady doon. Pagkatapos ay inatake si Rancel mula kay Lady, ngunit iniwasan niya ang lahat ng suntok nito habang patuloy na pumipirma ng mga autograph para sa kanyang mga admirer. Kalaunan ay natuklasan ni Rancel na si Daryl ay mas makapangyarihan kaysa sa kanya, at naglabas siya ng hamon sa huli. Nag-propose si Daryl na mag-lunch muna sila since hindi naman sila dapat mag-away kapag gutom. Pagkatapos nun, kumain na ng tanghalian sina Daryl at Rancel. Nakita ng isang Rancel ang magic energy noong nagkamali si Zibian na gumamit ng magic. Agad na nagbago ang kanyang aura, at sinadya niyang patayin si Zibian na. Pinuprotektahan siya ni Daryl gamit ang kanyang talem habang tinangka ni Rancel na patayin ang demonyong general. Dahil tinatangka ni Daryl na ipagtanggol si Zibian niya, isang demonyo, nagpasya siyang patayin din siya. Naglunsad si Rancel ng ilang mga pag-atake, ngunit halos hindi naiwasan ni Daryl ang lahat. Pagkatapos ay nagpasya siyang magseryoso. Bilang resulta, ang parehong mga mandirigma ay ginamit ang pag-atake ni Emperor Skyran, na nagbanggaan sa isa't isa. Natalo si Daryl dahil mas makapangyarihan ang naunang bayani. Sinubukan siyang pigilan ni Lady habang pareho silang nagsisikap, ngunit wala siyang magawa. Nagtataka si Rancel kung bakit binabantayan ni Daryl ang isang demonyo bago sinubukang patayin ang kanyang kalaban. Tumugon si Daryl dahil sa pag-aalala sa kaligtasan ng mga tao at mga demonyo. Kaya ibinunyag niya sa kanya ang kanyang sikreto. Nakita si Grand Bazaar na nakikiusap sa Demon King na paalisin ang kanyang anak mula sa hukbo ng demonyo samantala. Hindi niya ginawa ang kanyang tungkulin bilang isang demonyong general dahil ang kanyang sariling anak ay gumagawa lamang ng mga isyu para sa hukbo ng demonyo. Kaya naman inasikaso ni Deroya ang lahat ng gawain ng kanyang anak. Naghinala ang Demon King na nagalit din si Grand Bazaar dahil pinaalis ng sarili niyang anak si Daryl mula sa hukbo ng demonyo at iyon ang dahilan kung bakit hindi siya lubos na nagtiwala sa Grand Bazaar. Naalala ni Grand Bazaar ang araw na natuklasan niya si Daryl noong siya ay sanggol pa. Pagkatapos ay sinabi niya na ang tingin niya sa kanila ay pareho niyang anak. Biglang sinabi ng Demon King na alam niya ang kinaroroonan ni Daryl at isiniwalat ito. Namulat din si Rancel sa kasaysayan ni Daryl sa panahong ito. Na siya ay pinalaki ni General Grand Bazaar, isang demonyo. Natuklasan ni Rancel na si Daryl ang kanyang biolohikal na anak nang ilantad niya ang kanyang edad. Ang dahilan ay ang bangkay ng kanyang anak ay nawala sa hangin at ang kanyang asawa ay pinatay ng mga demonyo 33 taon bago. Naglunsad ng pag-atake si Rancel sa Grand Bazaar nang bigla niyang naramdaman ang kanyang makapangyarihang aura, ngunit tinugon ni Grand Bazaar ang isang spell. Ngunit pagkatapos ay nagpakita si Daryl, at muling nag-ugnay ang dalawang kalaban. Nais nilang magkalaban kaagad. Tinangka ni Daryl na pigilan sila at humingi ng tulong kay Rancel para mahawakan ang issue. Nang maglaon, sinabi ni Grand Bazaar na kamakailan lamang niya nalaman ang tungkol sa kanyang biolohikal na ama, si Rancel. Pagkatapos, dahil inaalagaan niya si Daryl na parang anak, nagsisi siya sa hindi pagbigay sa kanya ng katotohanan. Nagpasalamat si Daryl kay Grand Bazaar sa pagpapalaki at pagtatanggol sa kanya, kaya hindi niya inaasahan ang paghingi ng tawad mula sa kanya.
Sa bawat pagkakataon, buong pasasalamat na tinanggap ni Grand Bazaar ang kanyang mga pahayag, na nagpapaliwanag na siya ay naging isang makapangyarihang mandirigma lamang sa pamamagitan ng paggugol ng oras kay Dariel. Galit na galit sa kanya si Ransel dahil sa pagsasabing si Dariel ang kanyang pride at treasure. Hindi niya kayang makitang lumaki ang kanyang anak na siyang dahilan. Alam ni Grand Bazaar ang kanyang sama ng loob at nais niyang tanggapin ang buong responsibilidad. Nagdesisyon siya na dapat ilabas ni Ransel ang galit sa kanya. Nais ng dalawa na sumabak sa labanan, at hindi na sila napigilan ni Dariel. Biglang sumulpat si Malika. Pinipigilan niya silang dalawa sa pamamagitan ng pagbanggit sa kanila ng kanyang apo, si Gran. Pareho silang lolo ni Baby Gran, dagdag pa niya habang inihaharap sila kay Baby Gran. Naisantabi ni Ransel ang sama ng loob niya sa mga demonyo nang may akap niya si Gran. Pagkatapos ay lumitaw si Barza sa hukbo ng demonyo. Siya ay nagpaplano ng isang partido para sa kanyang sarili. Ipinaalam sa kanya ng isang utusan na walang dadalo sa kanyang selebrasyon dahil balak ng demonyong hari na paalisin siya sa hukbo ng demonyo sa kahilingan ng kanyang ama. Pinagtatalunan ng mga lolo ang pangalan ni Gran habang nilalaro nila siya. Nang magsimulang humagulgol ang sanggol na si Gran, tinawag siya ng kaibigan ni Dariel na si Lizette. Biglang gustong kausapin ni Gran si Lizette na nagrereklamo tungkol sa hinaharas ng mga may balbas. Kinausap ni Gran si Lizette sa kanyang sanggol na wika. Pinuri ni Ransel si Grand Bazaar sa magiliw na pagpapalaki kay Dariel upang maging isang mabuting tao pagkatapos magsalita si Grand Bazaar tungkol kay Dariel sa nakaraan. Humiling si Lady ng pagsasanay kay Ransel kinaumagahan. Kaya naman kinwestiyon ni Dariel ang kanyang motibasyon sa patuloy na pagsalungat sa demonyong hari. Ipinaalam ni Ransel kay Dariel na mayroong isang alamat na nakapalibot sa Demon King, ayon sa kung saan siya ang pinagmumulan ng kapangyarihan ng demonyo. Nagpasya si Lady na ipagpatuloy ang kanyang kurso dahil gusto niyang magkaroon ng sariling konklusyon tungkol sa moralidad ng pakikipaglaban sa mga demonyo. Dumating si Gashita kasama si Fitobiten. May mga issue daw sa Mithril Mine. Nang makarating sila sa minahan ng Mithril, nakita nila ang isang nilalang na nawalan ng kamay at naninira sa lahat ng dako. Sinadya ng iba na pigilan ang halimaw, ngunit pinili ni Dariel na iligtas ang Nakers at ang minahan. Si Dariel ay nasa ruta upang iligtas ang Nakers sa minahan ng Mithril pansamantala. Ang Grand Bazaar ay nakipag-away kay Salamander, isang mahiwagang flame beast. Tinulungan ni Zibian na si Lady at ang kanyang squad habang sinasalakay nila ang apoy na hayop. Ginamit ng Salamander ang kanyang hininga sa pag-atake. Tinulungan ng Grand Bazaar si Lady at ang kanyang partido nang maging mapanganib ito para sa kanila sa pamamagitan ng pagsipsip ng mahiwagang pagsalakay ng apoy ng hayop. Lumipad ang Salamander patungo sa Nakers nang unang dumating doon si Dariel. Pinagsama-sama ni Ransel at Dariel ang kanilang mga pag-atake. Hinarap siya ni Emperor Sky. Tinangka ng Salamander na takutin si Dariel sa kabila ng nagawa ni Dariel na itulak ito pabalik kasama ang kanyang ama. Nang tuluyang huminto si Dariel sa harap ng Salamander, nagawa niyang itaboy ito. Biglang ninais ni Grand Bazaar na iwan si Dariel at bumalik sa Demon Palace. Nakahinga ng maluwag ang mga Nakers na nailigtas sila ni Dariel nang walang insidente at sinamahan siya ng kanyang mga kaibigan. Nang mabangga ni Grand Bazaar ang kanyang anak, tinanong niya kung siya ay nasa tagong silid ng Demon Palace. Bilang resulta ng pag-amin ni Barza na siya ay nasa nakatagong silid, nalaman ni Zibian na ang lokasyon ng silid ng Demon Castle na naglalaman ng iba't ibang mga ilegal na spell. Nababahala si Grand Bazaar na malagay sa gulo ang kanyang anak, sa kabila ng katotohanan na, hindi tulad ni Dariel, mayroon siyang maraming kasanayan bilang isang kabataan. Dahil naiingit ang kanyang ama kay Dariel, nagalit si Barza sa kanya. Pagkatapos, sa pagsisikap na disiplinahin ang kanyang anak, inatake siya ni Grand Bazaar. Kasama ni Dariel ang mga Nakers na naghahanap ng nawawalang individual sa minahan ng Mithril nang tawagan ni Barza ang Salamander at papunta na siya upang patayin siya. Si Gigan Tamaki, isang higanti mula sa Earth, ay lumitaw. Binalaan ng higanteng Earth si Dariel na ang Salamander ay kinokontrol ng isang tao, ngunit nais ni Dariel na tumakas matapos malaman na ang Salamander ay isang kaibigan niya. Binalak ni Dariel na ipakita sa kanya ang Mithril Sword niya nang sumunod na sila. Dahil dito, nabigla si Gigan Tamaki sa napakagandang talim ni Dariel. Pinalaya niya si Dariel mula sa mga paghihigpit ng kanyang Mithril Blade na nagbigay sa kanya ng tulong mula sa higanteng Earth.
Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakipag-ugnayan sa kanya si Grand Bazaar at ipinaalam na si Barza ay naglalakbay kasama ang Salamander. Pagkatapos nito, bumalik si Dariel sa kanyang nayon at tinulungang umalis ang mga naninirahan. Nang magpakita si Barza doon, nagdulot siya ng makapangyarihang spell na nagresulta sa isang napakalaking bowl ang apoy. Napagtanto kaagad ni Ransel na kabisado niya ang pinakamakapangyarihang kasanayan ng kanyang ama. Pagkatapos ay binanggit ni Barza ang kanyang kababaan, na sinabi niyang umunlad mula pa noong pagkabata, at inakusahan niya si Dariel bilang ugat ng kanyang kalungkutan. Tinulungan ni Zibian na si Dariel habang ginagamit niya ang kanyang sandata na mithril para labanan ang Salamander. Nagsimulang maglaban ang dalawa, at ginamit ni Barza ang kanyang bagong natuklasang lakas para patumbahin si Dariel. Nagtagumpay si Barza kay Dariel nang magkaroon siya ng pagkakataong gawin ito sa pamamagitan ng paggamit ng isang malakas na strike. Pagkatapos nito, ipinaalam ni Barza kay Dariel ang tungkol sa ekspedisyon ng pagsasanay kung saan nakuha niya ang mahiwagang apoy na hayop. Bigla siyang pinuri ni Dariel, alam niya kung gaano katalino at kasipagan si Barza noon pa man. Nagalit si Barza sa kabaitan ni Dariel at hinanggad niyang ipapatay si Dariel. Pagkatapos ay ginamit ni Dariel ang kanyang Emperor Skyron upang talunin si Barza matapos maalala na naghihintay sa kanya ang kanyang mga mahal sa buhay. Dahil dito, nagalit si Barza at ipinakita ang kanyang trompeta nang masulok siya ni Dariel. Sinadya niyang gamitin ang kanyang bagong lakas para tuluyang maalis si Dariel. Habang lumalakas ang depensa ng mga bayani, nagpakawala si Gashita ng malakas na welga sa Salamander. Kaya, upang talunin ang mahiwagang apoy na hayop, ang sangkatauhan at mga demonyo ay nagsanib puwersa. Tinulungan ni Grand Bazaar si Ransel sa kanyang pagsalakay sa pamamagitan ng paggamit ng malalakas na atake ng apoy. Pagkatapos ay lumitaw si Barza sa kanyang binagong anyo. Pagkatapos ay naglunsad ng pag-atake kay Dariel. Pagkatapos ay sinubukan ni Dariel na protektahan ang kanyang sarili bago ideklara ang kanyang ayaw na makisali sa labanan. Ayaw makinig sa kanya ni Barza, kaya inatake niya si Dariel sa pinakamalakas niyang galaw. Ginamit ni Dariel ang lahat ng kanyang kakayahan upang gumawa ng isang malakas na pag-atake gamit ang kanyang mithril na sandata dahil alam niya ang banta ng kanyang pag-atake. Pagkatapos ay sinaktan ni Dariel si Barza, ngunit nagawa niyang itaboy ang malakas na suntok. Hindi maintindihan ni Dariel kung paano nagbago ang ipinagbabawal na mahika ni Barza. Si Dariel ay nagpumiglas ng husto upang mabuhay habang siya ay napapailalim sa malalakas na pag-atake. Tinangka ni Dariel na kausapin si Barza nang mapaligiran siya at pinayuhan itong huwag nang guluhin pa ang kanilang ama. Pagkatapos, naalala ni Dariel ang mga magagandang alaala ni Barza noong bata pa siya kasama ang kanyang pamilya. Naunawaan ni Dariel na ipinapahayag niya ang emosyon ni Barza nang maobserbahan niya kung paano unang nakilala ni Barza si Dariel. Sinusubukan ni Barza na bumuo ng isang koneksyon sa kanyang ama. Sinikap ni Dariel na ipahayag ang kanyang sariling damdamin dahil hindi siya makapaniwala na hindi niya napagtanto ang kanyang kalungkutan. Nagpahayag siya ng panghihinayang kay Barza dahil hindi niya maintindihan ang kanyang pangungulila kanina. Nagtagumpay si Dariel na ipaalam sa kanya kung ano ang nararamdaman niya dahil hindi siya sigurado kung kabilang siya sa pamilya. Napangiti na lang si Dariel dahil sinusubukan niyang huwag abalahin ang kanilang pamilya, gaya ng natuklasan ni Barza. Sinira ni Barza ang sarili niyang pagkakabighani at nakaramdam ng pagnanais na patawarin si Dariel. Nakita ni Grand Bazaar ang kanyang anak na sumuway sa forbidden spell nang bigla siyang nawalan ng kontrol sa Salamander. Sumanib si Barza sa Salamander upang makontrol ito dahil gusto niyang iligtas ang lahat. Gayunpaman, pinigilan ng Grand Bazaar ang Salamander sa mga landas nito, na pinipigilan siyang mag-alay ng kanyang buhay upang iligtas silang lahat. Nagawa ni Dariel na salakayin at talunin ang Enchanted Fire Beast. Nang maramdaman ni Barza ang pagmamahal sa kanya ng kanyang ama, humingi ito ng tawad sa kanya. Ang Demon King at si Barza ay maaaring makita sa palasyo. Binigyan siya ng opsyon na magsimulang muli bilang isang demonyong general o tumanggap ng hatol ng walang hanggang kapahamakan sa impyerno. Nagpa siya si Barza na pumunta sa impyerno upang mabayaran ang kanyang mga maling gawain. Siya ay, gayunpaman, nakapasa sa pagsusulit ng Demon King dahil siya ay may napiling isa. Si Barza ay pinatalsik mula sa Demon Army at ipinatapon mula sa sakop ng Demon King nang pinili ng Demon King na huwag siyang isumpa sa impyerno. Sa kabila ng pagtanggap sa bahay ni Dariel kasama ang kanyang ama,
Pagkatapos, nakita natin si Lady na nagpapaalam kay Barza na marami siyang nasugatan, na sinagot ni Barza sa pamamagitan ng paghingi ng tawad. Biglang nagising si Gran, ang anak ni Dariel. Pagkakita pa lang niya kay Barza ay gusto na niya itong yakapin. Tuwang-tuwa si Gran na makilala si Barza at malaman na anak siya ni Dariel. Kasunod nito, lumikha si Gashita ng isang pagpipinta nina Dariel at Barza bilang isang solong pinalawak na pamilya. Tiyaking mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa higit pang mga video na tulad nito. Salamat sa panunood.